May ikukwento ko sa inyo, ha. Meron kasing isang nag-PM. Ang tanong niya, kung ako daw ba, every time nakakain, ay nag-check ng blood sugar. Sabi niya. Sabi ko, hindi po. Ang sakit kaya nun. Ba't gugustuhin ko kada kakain ako i-check ko, di ba? Hindi po, hindi ko gagawin yun. Ang sakit kaya nun. At saka, bakit ko gagawin? Unang-una, inaral ko muna yung food guide. Okay? May food guide na nga eh. Yung food guide ni Dr. Josephine Grace Rohotan na yun na yung ating magiging guide. Pinaka-guide. Ando na yung safe list, ando na yung caution and danger. So, safe list, ibig sabihin safe, di ba? So, yun lang ang kakainin ko. Yun lang. Kaya, aralin yung safe list. Caution and danger, out na yan, matik yan. So, kung nasusunod naman natin ang tama, yung pagkain do sa safe list, ba't kailangan ko pang tusok ako ng tusok para bantayan at saktan yung sarili ko na tusok ako ng tusok? Hindi po. So, nagtitiwala na ako. At sinisigurado ko na nasusunod ko ng tama yung nasa safe list. Para yung sugar ko, hindi tumaas. Diba? Talagang ganyan lang siya. Ngayon, sa mga beginners, normal po yan. Kailangan nyo talagang i-monitor ang inyong blood sugar. So, let's say, nung una nga ako, 4 times a day eh. Pero mabagsik naman kasi yung asukalera ko nun. Talagang meron akong factory ng asukal nung araw. Nung bago ako mag-low carb. Pero, tingin ko parang daily monitoring kasi ang sakit kaya. Nakakatakot din kasi ang sakit kaya, di ba? So, siguro yung 1 hour before meal, suggest ko lang po yun, ha? Ako lang po, ha? Yung 1 hour before your meal, yun na yung daily monitoring nyo. Yun, so daily monitoring. Huwag papalya. Doon sa mga beginners. So, siguro po, kung mga 2 weeks, straight yun, o 3 weeks, ayun na. Pero, yun nga, monitoring lang. Although, nasa safe list pa rin ang kinakain natin, monitoring, ma-excite naman din kayo kasi makikita nyo, dahan-dahan, unti-unti bumababa yung sugar nyo. So, exciting yun, di ba? Pero kapag nandun na kayo sa normal, para tuloy-tuloy pa rin kayong magtusok, hindi na siguro. Kasi, kung naka-stick na kayo sa safe list, no worries na tayo, di ba? Yun lang yung aking sagot dun sa tanong na yun, ha? Okay po. So, mindful na meron tayong food guide. At doon tayo susunod sa safe list lamang para wala nang worries. Okay po. Pero mindful, ha? Ito, reminder ng lola nyo. Hindi lang sa tamang food, no? Marireverse. Dahil, pwedeng kapag tayo ay kulang sa tulog, at mga 3 hours, 4 hours lang natutulog tayo sa gabi-gabi. Naku po, Diyos ko. Please, kasama po iyan. So, kailangan po na makumpleto natin yung 7 to 9 hours na tulog. Okay? So, tamang food, tamang low-carb foods, food from the safe list. And then, tamang tulog. Kailangan din nating magpa-araw. Natural vitamin D. Diyos ko, ang bagsik ng effect niyan. Ang ganda-ganda. Okay? Sarap ng feeling. Yan. With inhale, exhale, yung likod nyo, tapat nyo sa sikat ng araw. Plus, mag-exercise. Yes! At saka, syempre, yung maraming tubig. Inom ng maraming tubig. Hydrate ng hydrate. Tubig. Yan. Sa beginners, tubig, electrolytes. Don't forget po, ha. Laging nire-remind ng lola nyo. Kasi, napakalaking tulong. Hindi pwedeng wala yan. Kasi magkaroon tayo ng discomfort. Pwedeng magka-discomfort kung hindi po tayo mag-electrolytes or kulang tayo ng electrolytes. Okay po, babagsak ang ating sodium, potassium, magnesium. So, ang daming discomfort na pwede nyo maramdaman. So, nahihilo, masakit ang ulo, nanlalata, nanlalambot, walang lakas, may palpitation, may leg cramps, marami pa. So, mahirap yun at pag nagpanik kayo, pwedeng magpatakbo kayo sa ospital. Yan. Tapos sasabihin, hindi ko kayang mag-low carb. Suko na ako. Ayun na, back to
high carb, back to rice. So, aral lang po muna kasi, huwag kayong magmadali. Kailangan lang aralin. Paano? Unang-una gawin nyo talaga ay aralin nyo yung food guide ni Doc Grace. Pangalawa, punta kayo sa YouTube niya YouTube ni Dr. Josephine Grace Rohotan. Ay, naku, ando na lahat ng mga learnings talaga naman. At simple lang namang maintindihan. Ang daling intindihin ang kanyang mga sinasabi doon. Taglish, basta ang dali lang intindihin talaga yung mga teachings niya doon. Kaya, ma-excite kayo. At saka, ang sarap. Ano nyo na, maging grateful na ang puso nyo. Grabe. Isa pa, i-manage ang stress. Kasi normal na may stress tayo daily. Talagang meron. Eh di wow, kung wala ka, di ba? Normal na meron po tayong stress. Pero yung na-manage, kasi pag hindi na kaya, andyan si Lord, di ba? Paano hindi pa natin makakaya kung nagtitiwala at naniniwala tayo na andyan si Lord sa atin. Di ba? Ganun lang. Kaya kahit anong sakit dyan, feeling ko lang at tingin ko talaga posibleng ma-reverse lahat. Basta yun, kumpleto yung mga basic na sinabi ko, hindi ko na uulitin. Okay po. So, stick lang sa safe list para hindi na kayo ganyan ng ganyan. Kasi kung wala doon, nag-worry pa kayo, nai-stress pa kayo, tapos pagkuha nyo, biglang nag-shoot up ang sugar nyo, ma-stress na naman kayo. Kasi nag-iimbento kayo ng mga pagkain. Pwedeng ganun kayo Nag-iimbento kayo ng pagkain o kaya tatry niya yung mga low carb and keto treats. Nako, hindi na nga hindi muna talaga yan kapag nagre-reverse. So, ganun lang. Basta alam niyo yung food guide, yung safe list lamang. Okay po? Love you all. God bless.